Umpisan po natin ang ating panalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na pinakaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito, Lord God, na magkakaroon kami, Lord God, ng pagkakataon, Lord God, na may share, Lord God, ang salita niyo para magkaroon ng bawat isa ng enlightenment tungkol sa mga bagay na dapat po namin pagtuunan ng pansin at may pagpasalamat, Panginoon, dahil binibigay niyo po sa amin ito, Lord God. Nawa po ay, Lord, habang buhay namin itong maging gawain, maging pagpapasalamat po at maging papuri, Lord God, sa inyo, Lord God. Maraming salamat po. Amen. Mga kawikaan. Panimula. Ang aklat ng mga kawikaan ay kalipunan ng mga turong pangmoral at panrelihiyon. Karamihan nito'y tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Nagsisimula ito sa pagunitang upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang sa Panginoon, at nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at kabutihang asal. Ang mga kasabihang ito'y naghahayag sa malalim na kaalaman ng mga unang guro ng Israelita tungkol sa kilos ng taong marunong. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa pangangalakal, sa ugnayang pampamilya, at pakikitungo sa kapwa. Ang iba namay tungkol sa kagandahang asal at ang iba ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Maraming banggit tungkol sa mga katangiang tulad ng kapakumbabaan, pagtsatsaga, paglingap sa mahihirap, at katapatan sa mga kaibigan. Mga Kawikaan, Kabanatang 23. Iba't ibang aral at paalaala. Nangungunang talata. Pagka ikaw ay nauupong kumain na kasalo ng isang pangulo, kilalin mong maigis siya na sa harap mo, at maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan. Kaya ikaw ay tang bigay sa pagkain. Huwag kang mapagnais ng kanyang masarap na pagkain, yamang mga marayang pagkain. Huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nagsipagpakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata, ni nasayin mo man ang kanyang mga masarap na pagkain, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Ang subo na iyong kinain ay iyong isusuka, at iyong iwawala ang iyong mga matamis na salita. Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang, sapagkat kanyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. Huwag mong baguhin ang dating muho ng lupa, at huwag mong pasukin ang mga bukid ng ulila, sapagkat ang kanilang manunubos ay malakas. Ipaglalaban niya ang kanilang usap sa iyo. Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. Iyong hahampasin siya ng pamalo at iligtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sion. Anak ko, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa makatudbagay ang akin. Oo, ang aking puso ay magagalak pagka ang iyong mga labi ay nagsasalita ng matuwid na mga bagay. Huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw.
sapagkat tunay na may kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi maihiwalay. Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas. At patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne, sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili, o karunungan at turo at pag-unawa. Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos, at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya. Mga tuwa ang iyong ama at ang iyong ina, at magalak siyang nanganak sa iyo. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan, sapagkat ang isang patutot ay isang malalim na lubak, at ang babaeng di kilala ay makipot na lungaw. Oo, siya ay bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. Sinong may hangay? Sinong may kapanglawan? Sinong may pakikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Silang nag-iintay sa alak. Silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito ng parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng magdarayang bagay. O ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako, aking hahanapin pa uli. Huwag malindang sa hapag ng pinuno, maging mapagmatsyag. Huwag maging idolo ang kayamanang nagmula sa mundo, ito ay mabilis maglaho. Huwag makikain sa hapag ng isang taong maramon. Huwag mong sayangin ang iyong mga salita sa taong ang nais lamang ay pakinggan ang kanyang sariling paniniwala. Huwag magnakaw sa iba. Huwag ipagsawa ng bahala ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Huwag magkulang sa pagwawasto ng inyong mga anak. Ang kasiyahan ng isang ama ay ang maibahagi ang kanyang karunungan. Huwag kainggitan ang mga makasalanan dahil lang sila ay maraming makamundong kayamanan. Mapanganib ang makasama sa inuman. Makinig sa mga payo ng iyong magulang. Mahalin ang karunungan. Ang matalinong anak ay nagdudulot ng kagalakan sa kanyang magulang. Mapanganib ang babaeng patuloy sa imoralidad na pamumuhay. May kapalit na kahirapan sa pag-abuso sa pag-inom ng alak.